Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng mangungutang. I have these lucid dreams where I can move cause I'm lost in the way you. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay subscribe mo po ako please. Tapos, pinutin mo na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong video. Pero ayun, bago yon, dahil nga pala nagpapautang ako ng mga cellphone, clarify ko lang, yung mga good payer ko naman dyan, huwag kayong mag-alala. At saka yung mga nade-delay lang naman ng isang linggo, isang buwan, wala namang problema sa akin. Basta magsasabi lang kayo sa akin na malilate yung inyong payment. Pero, ayan, watch nyo to kasi babanggitin ko dito yung mga pinakaayaw ko talaga pagdating sa mga utang o sa pagbabayad ng utang sa akin. So, sa mga kukuha pa lang ng cellphone sa akin, huwag kayong mag-alala kasi mabait naman ako. Lalo na sa paniningil. Huwag lang talaga akong galitin. So, lalo yung mga nag-utang sa akin, alam naman nila na yung ugali ko. Tapos, madali akong lapitan actually pagdating sa pera. Kasi hindi na ako nagpapautang ng pagdating sa pera. So, pautang na talaga ako, mga cellphone, gadgets, alahas, mga ganon. Madali akong lapitan. Pero once ako nadala, ibang usapan na yun. So, yan, sabihin ko kung ano yung mga ayaw at gusto ko. So, ayan, simulan na natin. Ang topic natin ngayon ay ang iba't ibang klase ng mangungutang. So, alam ko naman sa inyo, sa bawat lugar natin ay hindi mawawalan ng mangungutang. Tama po ba? So, ayan. Unang-una, yung makapalang mukha. So, makapalang mukha, no? So, di sa makapalang mukha, ito kasi yung mga tao na hindi mo naman talaga kilala. Parang nasabihan lang na nagpapautang si ganito, si ganyan. Nalaman lang nila, pupuntahan ka nila at mangungutang na sa'yo. Ganon sila kakapalang mukha. Kasi experience ko yan dati. May nag-alok sa akin, pautang ka ng ganito kasi maganda yung kitaan sa ganyan. Di ako naman, utak negosyante, utak pagkakitaan, ligo ako. So ayun, nagpautang ako, hindi ko naman talaga kilala. At first time ko lang makita ang kasalanan ko, pinautang ko. Pagkataon pa nun, mag-birthday ako. Tapos, sabi ko, kasi 1 week lang daw 1 week, babayaran agad. So, sabi ko, sige mag-birthday naman ako, para may pangang dagdag na rin ako. So, pinautang ko, ang nangyari, ngayon, hindi pa bayad. Tagalito lang yung sa amin. Yung pangalawa, ito talaga. Yung isa, yung number 1, hindi natin kilala. Itong pangalawa, kilala natin. Ito kasi yung mga tinatawag na user friend. So, kakilala mo, naging ka-close mo, o kaibigan mo, or kakwentuhan mo lang, basta naging kaibigan mo na, pero ginagamit ka lang pala. So, ouch, sakit diba? Pero kasi ito yung mga tao na makaibiganin ka lang, o kilalanin ka lang, kapag meron silang kailangan. Magamitin yung pagiging magkaibigan para mangutang sa'yo. At the end of the day, ang hirap pagdating sa singilan. Yung ganun, madalas dito nasisira yung mga friendship na nabubuo na sana natin. Pangatlo, ito yung mga tao na gumagamit ng padrino. So, ito yung mga tao na gumagamit ng ibang tao o babanggit na ibang tao para mangutang sa'yo. Kunwari, ito si di ba pinsan mo si ganito? Nabanggit niya kasi sa akin na nagpapautang ka daw ng ganito, ganyan. So, ayun, sila yung gumagamit ng ibang tao para makautang sa'yo. Kunwari, kilala niya yung pinsan mo, kilala niya kung sinong tao na sabihin nila, magaling, marunong sila magbayad, kilala naman ako nito, ganyan. Tapos, ikaw naman, pag madadala ka sasabihin niya, makapautangan mo. So, depende na yun sa'yo. So, number 4, ito yung paawa effect. Ito yung pag lumapit sa'yo, sasabihin yung lahat-lahat. Wala kasi akong makain, wala kaming pambiling bigas, walang pan-tuition si anak,
Walang ganito, ganyan. Nasa hospital si ganito, ganyan. Masasabihin ng lahat para lang makautang. Minsan iiyak-iyak pa yan sa harapan mo. Totoo lang. Experience ko yan. Kaso nga lang, mga ganong tao, sanay na yun sa utang. Nagawin lang ang lahat niyan. Nakautang lang sa'yo. O, ayan. Number 5 natin, ito yung bolero. Sample na to. Uy, ang sexy mo naman. Uy, ang ganda mo naman ngayon. Tapos, mga ilang araw lang, makita mo yan, pupunta sa'yo, kaya makita ka lang sa daan. Hihiraman ka ng ng pera o kung ano man ang kailangan niya. Mabula-bulahin ka muna. Sasabihin sa'yo yung lahat ng positive. Positive na ugali mo, positive na itsura mo. Pero pag talikod niyan, sigurado, negative yung sasabihin niyan sa'yo. Number 6. Ito yung mga tao na ang kulit. Sobrang kulit. Yung tipong paulit-ulit, na tumanggi ka na. Example, tinanggihan mo na siya. Naghiram siya ng pera. Tinanggihan mo na siya kasi, ate, wala akong pera kasi ganito, ganyan. Ikaw na yung nagsasabi na wala. Tapos siya, hindi pa rin siya tumitigil na sabi na, kasi kasi, ang dami niya pang reason, ang dami niya pang sinasabi, para lang, makautang siya sa'yo. Nag-gets nyo yun? Experience kasi yan yung utangan ko, utangan ako, tatanggihan ko. Tapos, ang dami niya pang sasabihin sa akin. Para lang makonvince niya ako na pautangin ko siya. Pero paulit-ulit lang kami. Paulit-ulit siya na sinasabi na pautang, ganyan. Ako naman, paulit-ulit naman ako na sinasabi na wala. O hindi pwede. Ito yung number 7, yung sinungaling. Pag mangungutang sa'yo, magsisinungaling. Kasi may medyo related din to sa isa, yun sa madahilan. So, ayun, sinungaling kasi sasabihin na wala kaming bigas, wala kaming ganito, tapos may nasa hospital na kamag-anak, pero hindi naman pala totoo. So, ayun, kaya siya sa sinungaling. Tapos ibabayad lang pala niya sa kung saang utang. Umutang siya para mangutang. So, ayun. Pagdating sa pagngutang, sisinungaling na siya. Pagdating naman sa pagbabayad na, kunwari kung napahiram mo man, ang dami naman rason yan kasi nagsisinungaling na naman yan dahil walang pera, kunwari. Napakasinungaling na ganitong tao. Pag may pera, sabihin wala pa rin. So, ayun. Number 8 natin, yung mayabang. Ay, ito matindi to. Yung mga ngutang pa lang sa'yo, pero yayabangan ka na. Experience ko din to kasi, kasi marami kasi kaming ganito, marami kaming property, may ganito kaming negosyo, malaki yung kita ko. Pero uutang yun sa'yo pero sinasabihan ka ng mga ganong bagay. So parang ikaw, malaki naman kita nito, kaya ito magbayad. Yun yung iisipin mo dun pag mga ganon. So, malaki naman pala ang kita nito. So kaya niyang bayaran yung utang niya sa akin. So ikaw naman, either mapapayag ka na umutang siya o hindi. Yun, depende rin yun sa'yo. Kung na-convince ka niya sa sasabihin niya. Pero ito magaling talaga itong magsalita yung mga ganitong tipo ng tao, yung mayayabang. Kasi yan yun yung maraming sinasabi o salita na lumalabas sa bibig nila na kasayabangan lang naman. So related siya doon sa sinungaling. Pero ito talagang mahangin. So malayo ka pa lang. Mahangin na. So yun. So, sa tipo ng nito, kayabangan, ewan ko lang, lalo kang maaasar kasi, ayun, kunwari, napautang mo na. Pagdating na nautang na, bigyan mo na siya ng pera. Tapos, ang masaklap, hindi naman nakakabayad. Sobrang kayabangan. Makabayad man, sobrang tagal. So, nakakaasar kasi, ang yabang-yabang mo nung kumuha ka Ang yabang-yabang mo nung mga sinasabi mo. Tapos pagdating naman palang oras, wala ka rin palang maibibigay. Nakakainis. Buti pa yung yung wala halos na na pambayad o wala, alam mong walang kunti lang yung kita kasi maintindihan mo pa Pero yung ganito tao nakakaasar sobra. Sobra talaga akong naaasar sa mga ganito. May kilala ako nito, yung mga ilan din sila. So, ayan.
Pass natin yung kayabangan. Doon tayo sa number 9. Yung number 9, maraming dahilan. So ito, pag nangutang to sa'yo yung maraming dahilan na to, marami siyang dahilan. Ay, kasi kailangan ko ng budget sa bahay. Wala kasi hindi pa nagpadala si mister. Hindi pa sumahod. Ito na. Kunwari na pautang mo, nabigyan mo ng pera. Pag isa rin to, grabe to. Pag sisingilin mo na, marami rin siyang dahilan na sasabihin sa'yo para hindi ka lang niya bayaran. Gets nyo? So, uli-uli ka na sa bahay nila, na kung saan mo siya nakakasalubong. Pero, ang dami yan sasabihin sa yung dahilan. Kasi wala siyang pera. Dahilan para hindi siya makapagbigay sa'yo. So, ayun. Na tayo sa number 10. Ito yung palitan ng pabor. Ano mga ba to? Ito yung mga tao na utang sa'yo. Pero, may kapalit. Sample. Ay, pautang naman. Kasi, kailangan ko ng pera. Pero na lang, ipaglalaban na lang kita. Para makabayad ako sa'yo. So, ayun yung guarantee niya para makabayad sa'yo. Kaya naman, kung anong service na pwede niyang i-offer sa'yo para mabayaran ka. Ito naman, okay naman sa hindi naman gano'ng kasama. Pero pag nag-aasapan natin kung iba't ibang klase ng mangungutang. So, ayun naman, may iba naman na experience ko din eh. Lahat na sinasabi ko, experience ko talaga. Itong sa palitan ng pabor, minsan madalas, sinungaling din. Kasi, ginagawa niya lang to, sinasabi niya lang tong mga bagay na to, para makakuha sa'yo ng pera. Pero pagdating ng bayaran na, baka di mo na makita.